Bago ka kumuha ng Glock, panoorin mo muna ito. Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy. Hindi ko talaga gets dati kung bakit ang daming may gusto ng Glock. I mean, ang naging unang baril ko noon ay isang CZ75B. Solid ergonomics, ang ganda ng trigger, ang sarap i-shoot. Until nagkaroon ako ng aking unang Glock, ang Glock 19. At ngayon, tatlo na ang aking Glock. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Glock, ang quick history nito, at sa aking experience, ano ba ang mga great things about it, ano ba ang mga not so great things, at kung bagay ba ito sa'yo, lalo na kung first time gun owner ka. By the way, kung interested ka pala sa mga gun content sa ating bansa, at sa mga ganitong klaseng videos, ay ini-invite kita to subscribe sa ating YouTube channel. Big shoutout din pala sa ating sponsors, Luminox and MTAC Gun Oil. Okay, so quick history muna tayo. Alam mo ba na nagsimula ang Glock hindi bilang isang firearm company? Back in 1960, si Gaston Glock, isang Austrian engineer, founded the company. Wala pa siyang background sa paggawa ng baril at that time. Ang ginagawa niya noon ay curtain rods, knives, at iba pa para sa Austrian military. Fast forward noong 1980s, yung Austrian military ay naghanap ng bagong service pistol. Si Glock, tinake niya yung challenge for that, and boom! He came up with the famous Glock 17. Ito ay may polymer frame which siguro at that time was a big deal kasi karamihan ng mga baril noon mostly ay all metal. Inintroduce din ang safe action system. Ito yung tatlong internal safeties na wala ng external safety lever, pull na lang yung trigger and it just works. So noong 1983, inadopt ng Austrian Army ang Glock at the rest is history. Hanggang ngayon, trusted ang Glock ng militaries, law enforcement agencies around the world. At kahit nga dito sa Pilipinas, ang biggest Philippine National Police pistol deal ay ang procurement ng close to 75,000 units ng Glock 17 Gen 4 noong around 2012-2013. At kahit nga sa mga civilians ay very well taken ang Glock pistols dito sa ating bansa. Alright, so let us talk about the different Glock models. Kahit may mga nagsasabi na pare-pareho lang naman ang Glocks, ang totoo, marami-rami rin namang variants ang Glock at bawat isa ay mayroong purpose. Pero bago ang lahat, quick note muna tayo about polymers which is napag-usapan natin kanina. Ang Glock ay hindi ang first polymer framed handgun. May mga nauna na gaya ng HK VP70 noong 1970s, pero siguro ang masasabi ko, ang Glock probably ang nagpakita sa mundo na ang polymer ay may place sa handgun market. Okay, so let us now go back, Let us break down ang mga Glock pistol sizes and categories. May mga iba't iba pang sizes and categories, pero ang i-highlight lang natin today ay ang mga common na nakikita sa ating market, which is ang standard, compact, subcompact, slimline, and crossover. Ang standard size Glocks, ito yung mga full size Glocks. Meron silang full size slide and full size grip. Malalaki sila kaya may high capacity and longer sight radius. Ang example nito ay ang mga Glock 17 which is chambered in 9mm. Yung 40 version naman nito ay yung Glock 22. Sa 45 naman is the Glock 21. Para sa akin, ito yung mga Glocks na great for range shooting dahil nga medyo mas madali sila i-control dahil meron tayong more gripping area para mag-grip at makontrol yung pistol. Great for home defense again dahil sa kanyang capacity. Hindi siya ideal, at least para sa akin, for concealed carry unless sanay ka na mag-carry ng mga full-size pistols. Dahil meron naman talagang mga tao na kayang-kaya mag-carry ng mga full-size pistols. Diyan tactical ikaw ang tinutukoy ko. Okay, so sunod ay compact size. Mas maliit ng kaunti compare doon sa standard size. Ito ang sweet spot para sa maraming tao. Meron itong good balance sa size, capacity, and concealability. So example ng mga pistol na ito ay ang Glock 19 chambered in 9mm, Glock 23 chambered in 40 Smith & Wesson. In my opinion, ito ay isang awesome all-around pistol. Pwede for concealed carry dahil nga mas maliit yung size and still very shootable siya. So great for range use or even duty use. Kaya ang dami talagang fans ng Glock 19, included na ako doon. Sunod naman ay ang mga subcompact Glocks. Ito yung mga mas maliliit pa, designed for concealed carry. Example nito is the famous Fat Baby Glock, ang Glock 26 chambered in 9mm, or the Glock 27 na chambered in 40. So for me, best ito for EDC, pero kailangan lang natin i-take note na medyo mas maiksi ang grip nito for some people. Okay, so sunod naman natin pag-usapan ay ang Slimline series. Ito yung mga single stack Glocks. Meaning, mas manipis ang profile nito compared dun sa mga nabanggit natin earlier. Mas madali din sila i-conceal. However, meron itong lower capacity. Pero yun nga, kung ang priority mo ay concealed carry, this would be a very comfortable one.
Ang example ng mga slimline Glocks ay ang Glock 43, Glock 42, Glock 43X, Glock 48. Okay, so for me, para ito sa mga tao na gusto ng mga maninipis at comfortable concealed carry pistol. Okay, so sunod ay ang crossover models. Ito yung may mga hybrid ng dalawang size. Usually mga compact slide, full size grip, mga ganon, or vice versa. Ang example nito ay yung Glock 45, which is wag nyo i-confuse na chambered siya in 45, chambered siya in 9mm. Alam ko, medyo nakakalito. Isa pang example ay ang Glock 19X. Ito, tingin ko ay best para sa mga tao ay may gusto ng medyo konting mix of the different sizes. Okay, so ano bang meron sa Glock? Now, pag-usapan natin ang the good, the bad, and the ugly. Ano nga ba ang nagustuhan ko sa Glocks? Yan ang una nating pag-usapan. So, una, reliability. Sa gun collection ko, if mapunta ako sa defensive situation at kailangan ko kumuha ng pistol, ang kukunin ko probably ay ang aking Glock 19 or Glock 17. Dahil tested ko na sila at sa first-hand experience ko, they are just reliable. In my personal experience, hindi sila maarte sa ammo as long as decente naman yung ammo na gagamitin mo. Sunod ay simplicity. Very simple ang Glocks. Very straightforward. At again, sa high-stress situations, mas gusto ko yung ganon. Sunod ay meron itong polymer frame. Alam ko bilang isang Pilipino, madami ang kayang-kaya mag-carry ng mga full-size, all-steel pistol gaya ng mga 1911s, lalong-lalo na doon sa mga veteranong gun owners na dyan. Pero sa personal experience ko lang naman, my first gun is isang full-size all-steel pistol at syempre kinary ko yon sa first year of ownership ko. Nabigatan ako sa kanya at doon ko na-realize na although masarap i-shoot sa shooting range ang mga mabibigat na pistol, sa concealed carry space, mas prefer ko pala ang mga lighter guns. Kaya ako nagkaroon ng Glock 19. Isa pang nagustuhan ko sa Glocks at isa sa biggest selling point sa akin ng Glock ay availability ng parts and accessories sa ating market. Magazines, walang problema, ang dali humanap at hindi din sila kamahalan. Ang mga aftermarket upgrades tulad ng mga sights at triggers, relatively madali lang din humanap. At para sa akin, malaking plus ito. Pumunta naman tayo sa mga not so good based sa aking experience. Bilang isang CZ guy at siguro ganito din para sa mga 1911 guys dyan kung saan sanay sila sa mga very comfortable grips. Ang Glock, at least nung una ko itong nahawakan ay hindi gaano kaganda ang ergonomics in my opinion. Pero with more time, nasanay din ako sa kanya at nagustuhan ko rin siya. Sunod ay trigger. Kung sanay ka sa mga crisp trigger ng ilang mga hammer-fired pistol ay siguro maninibago ka sa trigger ng Glock. May pagkamatigas siya. So, kung lightest trigger ang gusto mo tulad ng mga competition triggers, ang stock Glock trigger ay hindi ang first choice ko para dyan. Isa pa ay ang kanyang stock sights. It works ha, may Glock pa rin ako na mayroong stock sights. At not really a problem. Pero ito ay gawa sa polymer. In my opinion, small part lang naman ito so good sa akin kung metal siya. Pero again, madali naman humanap ng mga aftermarket parts and accessories para sa Glock. At madali lang ito palitan. So, should you buy a Glock? Yung slogan ng Glock na Glock Perfection, more of marketing lang talaga siya para sa akin. Kasi wala naman talagang gun na perfect. So, coming from a CZ fanboy na sanay sa steel, awesome trigger, nice ergos, it took time to adjust noon. Pero ngayon, na for years, kinakarry ko ang Glock at nagtitrain ako with the Glock, at nagsushoot ako regularly with my Glock 19, Glock 17, Glock 43X. Nagets ko siya. Hindi ito perfect, but it works. Works really well. Para sa akin, hindi ito ang best for competition shooting or best looking na pistol sa collection. Pero ito ay magaling sa most of the things na kailangan kong gawin ng isang defensive pistol. Jack of all trades, kumbaga. In my opinion, mapa-newbie ka or medyo old-timer na, ang Glock ay always worth considering. Pero at the end of the day, it always comes down to personal preference. Ano ba ang nag-fit sa'yo? What feels good kapag nagsushoot ka at saan ka confident? Yon ang pinakamahalaga. So subukan mo, try different brands. Huwag lang susunod sa hype. Find what works for you at kung ito man ay maging Glock, well, welcome to the club. So, yun lang naman ang ating video about Glock. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong videos, ay don't forget to give a like. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel or nakafollow sa ating Facebook page, ay ma-appreciate ko talaga kung magsusubscribe ka sa ating YouTube channel.
at magfa-follow sa ating Facebook page. Again, salamat po sa ating Guns Pinoy sponsors, Luminox and MTAC Gun Oil. Salamat po sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na video. Ako po si Guns Pinoy.